Mananatili muna sa Pilipinas ang mga baterya ng anti-ship missile ng US Marine Corps para sa paparating na drills ng balikatan at bilang paghahanda sa isa pang exercise sa Hunyo. Samantala, sa araw ng kagitingan, sa pagpaparangal sa katapangan ng mga sundalong Pilipino, ang mga tropa ng Pilipinas ay nagsagawa ng ikapitong resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nang walang panggagambala ng China. Gayunpaman, hindi naman pinalampas ng China ang US. Kinondena nito ang pagbebenta ng F-16 fighter jets sa Pilipinas. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Pinuna ng Chinese Defense Ministry ang Estados Unidos dahil sa pagbebenta nito ng sasakyang panghimpapawid na F-16 sa Taiwan at Pilipinas. Kamakailan lamang ay nagsagawa ng 2 araw na military exercise sa paligid ng isla kung saan nagkaroon ng pagtaas ng tensyon sa Taiwan Strait. Sa ilalim ng Maritime Containment Strategy ng Estados Unidos, ang Taiwan at Pilipinas ay bahagi ng First Island Chain na bumubuo ng unang hanay ng depensa laban sa China mula sa isang madiskarteng pananaw ng Estados Unidos. Ang Estados Unidos ay armado ang Taiwan at Pilipinas. Natanggap ni Taipei ang una sa 66 na bagong US-built F-16C o D-Block 70 fighter jets noong nakaraang buwan, habang ang kahilingan naman ng Maynila na bumili ng 16 na F-16C Block 70 or 72 fighter jets at 4 na 2-seat D model ay naaprubahan kamakailan lamang. Kaugnay ng pagbebenta ng fighter jets ng Estados Unidos sa Pilipinas, sinabi ng tagapagsalita ng militar ng China na ang mga bansa na kaalyado ng Estados Unidos ay patuloy na ginagambala ang South China Sea dahil sa pagbibigay umano ng mga sandata sa Maynila kung saan ang tunay na hangarin raw ng mga ito ay magdulot ng mga problema at gulo. Hinimok ng tagapagsalita ang Washington na huwag mangialam sa soberanya, karapatan at interes sa maritime ng China at huwag raw silang bantaan at pilitin na tanggapin at parangalan ang mga bilateral na kasunduan na nilagdaan sa pagitan ng US at Maynila. Ayon naman sa US Defense Security Cooperation Agency, ang iminungkahing pagbebenta ng kagamitan at suporta na ito ay hindi mababago ang balanse ng militar sa rehiyon, kundi mas mapapabuti nito ang seguridad ng kaalyado nito. Ang Estados Unidos ay malamang na patuloy na magbenta ng mga sandata sa parehong Taiwan at Pilipinas dahil ang Administrasyong Trump ay nagtutulak sa mga kaalyado at kasosyo ng Estados Unidos na mapalakas ang kanilang paggasta sa pagtatanggol. Ikalawang breaking news. Ang Armed Forces of the Philippines ay nakumpleto ang paghahatid ng mga supply sa grounded warship noong April 9, kasabay ng paggunita ng Araw ng Kagitingan. Minarkahan nito ang ikapitong magkakasunod na resupply at rotation mission mula noong July 2024 nang walang anumang panghihimasok ng China. Ang mission ay isinagawa sa koordinasyon din ng Philippine Coast Guard ayon sa AFP. Ang matagumpay na mga resupply mission ay isinagawa noong July 27, September 26, November 14, at December 12 noong nakaraang taon, pati na rin noong January 24, March 4, at ang pinakabago noong April 9. Ang hindi na nahaharang na mga misyon ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre ay maaring maiugnay sa isang pansamantalang pag-aayos sa pagitan ng Maynila at Beijing noong July 2 noong nakaraang taon. Ang kasunduan ay naisagawa pagkatapos ng mga buwan ng pagkakaroon ng mga mapanganib na mga paghaharap malapit sa shoal na nagresulta ng pag-aalala at pagkondena ng ibang bansa. Ang kasunduan ay naging kontrobersyal nang ilang sandali matapos ang anunsyo nito ng Department of Foreign Affairs. Naglabas ang China ng isang pahayag na nagsasabing ang Pilipinas ay sumang-ayon na tanggalin ang BRP Sierra Madre na agad namang itinanggi ng mga opisyal ng Pilipinas.
Ikatlong breaking news. Ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NMESIS ay darating kasama ang 3rd Marine Littoral Regiment para sa Balikatan exercise sa April 21 hanggang May 4. Ayon ito kay First Lieutenant Annie Pentaleri, tagapagsalita ng regiment, sa isang email noong Martes. Dagdag pa niya, ang mga NMESIS system at 75 Marines ay mananatili sa Pilipinas pagkatapos ng balikatan hanggang sa magsimula ang Kamandag exercise sa susunod na buwan. Nasa 1,000 Marine Littoral Regiment ang makikilahok sa balikatan at Kamandag. Ang 3rd Littoral Combat Team's Medium Range Missile Battery ay ang nagpapatakbo ng NMESIS. Ang combat team na nakabase sa Marine Corps Base Hawaii ay nakuha ang weapon noong Nobyembre. Ito ay gumaganap ng isang papel sa force design strategy ng Corps para sa mga maliliit na unit ng Marines na nakaposisyon sa mga isla upang pigilan ang mga kalaban na makapasok. Kasama sa mobile system ang mga missile launcher, isang 7-ton vehicle, at 2 Joint Light Tactical Vehicles, ayon kay Ralph Cosa, dating Pangulo ng Pacific Forum think tank sa Hawaii. Ang pag-deploy ng mga weapons sa Pilipinas para sa mga ehersisyo at hindi muna ito binawi ay magpapalakas pa lalo sa depensa ng bansa. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay, kasama ang mga kaalyado, pagpapalakas ng mga puwersa ng militar at pagpreposisyon ng mga kagamitan, ang Estados Unidos ay nagpapahiwatig ng isang mensahe na kaya nitong ipagtanggol ang sarili at ang mga kaalyado nito laban sa pag-atake ng China. Ang ehersisyo sa taong ito ay magiging isang full blast test ng 10,000 tropa ng Estados Unidos at 6,000 mga miyembro ng serbisyo mula sa Pilipinas, Australia at Japan ayon sa Estados Unidos at mga opisyal ng militar ng Pilipino. Sa parehong panahon ng paparating na pagsasanay, ang 3rd Marine Littoral Regiment ay ilalagay sa iba't ibang mga lokasyon sa paligid ng Hilagang Luzon at sa Batanes Island. Sa panahon ng balikatan, ang Littoral Regiment ay makikilahok sa pinagsamang pagsasanay sa air at missile defense, maritime key terrain security operations, counter-landing live fire, at maritime strike training. Ang Marines ay magsasanay, kasama ang Philippine Marines ng 4th Marine Brigade at Coastal Defense Regiment. Ang NMESIS system ay kayang mag-fire ng anti-ship naval strike missiles sa layong 115 miles. Ang missile lamang ay nagkakahalaga na ng $2.2 million ayon sa Naval News Report noong November 2022. Ano ang masasabi niyo tungkol dito mga kamix? I-comment niyo na yan. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix. Sa susunod na video na ulit.